Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Inihalin tulad ni Department of Health spokesperson Assistant Secretary Albert Francis Domingo sa pagkakabalot ng katawan sa kape ang 40 hanggang 48 degrees Celsius na heat index. Tandaan po natin na ang temperatura ng katawan ng normal na walang lagnat ay 37. So pagka sinabing 48, medyo mas mainit. Pero ang kape, typically nasa mga 50 to 60 degrees. So isipin po natin na yung paligid ng katawan natin parang nababalutan ng kape na hindi na gaanong mainit. Sa ating panayam kay Asek Domingo kanina, sinabi rin niyang hindi naman bigla ang nangyayari ang heat stroke, kaya maaari itong maagapan. Nagsisimula raw ito sa pagkakaroon ng heat cramps. Dapat na raw agapan ito, uminom ng maraming tubig at sumilong dahil kung hindi, maaari itong maging heat exhaustion hanggang sa mawala ng malay ang isang tao na matatawag ng heat stroke. Posible maging factor din daw ang matinding init para magkaroon ng high blood pressure ang isang tao na maaaring humantong sa heart attack. Pinaimbisigan sa Kamara ang pagdami umano ng Chinese students sa Cagayan Province. Nababahala sina Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino D. sa posibleng banta niya sa ekonomiya at national security. Nasa Cagayan ang dalawang bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites na bahagi ng kasunduan sa Amerika. Malapit din ang probinsya sa Taiwan na may sigalot sa China. Ay kailara nakatanggap siya ng report na 4,600 ang mga Chinese sa isang universidad pa lang. Sabi naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba, 400 Chinese students lang ang nasa lalawigan base sa datos na ibinigay sa kanya ng Commission on Higher Education Region 2. See any threat, but that is not for me to say because we have security agencies. As far as I know, there was never a mention of the threat of the Chinese students' presence here. Since I became ARPOC and now PPOC, head of our province. It's not a question po na against po tayo, mga foreign student. Ang iniisip lang natin, bakit all of a sudden, yung influx nga po ng mga Chinese student dito at isang pinapangamba po ng bawat isa sa amin dito, considering na meron pong issue tayo ngayon sa bansang China. Git pa ng CHED Region 2, dumadaan sa maigpit na proseso ang pagtanggap nila sa mga foreign student. Kinumpirma rin ng Bureau of Immigration na dumami talaga ang foreign student sa buong bansa. Mga lehitimong estudyante raw sila base sa mga endorsement mula sa CHED at kanilang mga eskwelahan. Gayunpaman, tinitingnan daw ng Armed Forces of the Philippines ang ulat sa naman daw ang seguridad sa EDCA sites sa loob ng Philippine military bases. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na tiwala sa kanya bilang Education Secretary. Kasunod ito ng pagtitiyak ng Pangulo na manatili siya sa kanyang gabinete si VP Duterte sa gitna ng hindi pagkakaunawaan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nauna na rin sinabi ni Duterte na ang personal damdamin ng First Lady sa kanya ay walang kinalaman sa kanyang mandato bilang opisyal ng gobyerno. Mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa ilalim ng Kamuning Flyover. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency, isa po itong Kamuning Flyover sa mga critical bridges sakaling tumama ang pinaghahandaan nating The Big One. Kaya naman lubhang napakahalaga na ito'y manatiling ligtas at matibay. Ngayong araw po ito ay nagsimula na ang pre-closure preparations ng Department of Public Works and Highways. Ito nakikita ninyo, ito yung gagamiting scaffolding ng mga construction workers na sisimula ng kanilang trabaho sa pagsasara ng flyover sa araw ng 1 ng Mayo. At bukod po dyan ay nagkakaroon na rin ng mga canopy para siyempre i-convert itong bahagi ito ng flyover sa isang construction site ditong magiging temporary barracks ng mga construction worker. At kaugnay po nitong isasagawang retrofitting ng Kamuning Flyover, makakausap po natin ngayong umaga ang Regional Director ng DPWH NCR, si Engineer Lori Malaluan. Engineer, good morning po. Magandang umaga po. Ang unang itatanong po ng ating mga kababayan, di ba kaka-retrofit lang nito noong 2022? Bakit kailangan na namang isara?
Actually po, noong 2022, nagkaroon po kasi ng potholes at mga cracks po na nakita natin during the structural assessment. Kaya po ang na-i-repair po noon ay yung span 15 po at yung paglalagay nga ng mga concrete epoxy sa mga nakitang cracks. Okay. Ngayon, iba na naman ang gagawin natin. Iba po. Ano po? Magpo-full redecking tayo ng ating slab dito sa spans Pag 1 and 2. sinabi mong full redecking, yung surface, yung dinadaanan mismo ng mga sasakyan, papalitan po yun. Papalitan po natin yung mismong slab po, yung ibabaw po, pang ibabaw ng ating flyover. Okay. Mga kapuso, may pinakita po sa akin kanina si Engineer Malaluan, yung mga sinasabi natin mga bitak. Ayan, ma'am, ituro natin. Ito hong puti na yan, nabanggit ninyo kanina. Oo. Itong mga puti na ito, ibig sabihin yan ay talagang tumutulo na ang tubig dun sa mga cracks ng ating mga ng ating deck. Kaya nga po, yan po ang ebidensya na talagang kailangan na nating ayusin yung ating deck. Kasi po may mga tulo na po ng tubig hanggang dito sa bottom slab. Yan ho mga tulo na yan, yan ho ay sa kalumaan. Ito sa po, wear and tear. Wear and tear po, most likely po, ito po ay sa wear and tear na po dahil ang tulay po natin na ito ay almost 32 years na po mula nung naitayo. Okay, tapos daan-daang limong sasakyan po ang dumaraan dito, truck, private vehicles, lahat na. Opo. So, matindi talaga ang wear and tear dito. Ma'am, nabanggit naman kanina yung tungkol nga dito sa pagiging critical bridge ditong Kamuning Flyover sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Ano ho ang gagawin natin patungkol dito? Maglalagay po tayo ng restrainer dito po ito pong restrainer na tinatawag natin ay hahawak dun sa ating substructure at saka sa superstructure para po pagdating ng malakas na lindol ay hindi naman po kaagad na babagsak at mahihinto ang travel natin. Ito yung suporta, ito yung bridge. Kumbaga, iaano ho natin, palalakasin natin yung pagkakakapit niya. Opo. Lalagyan po natin ng restrainer po ang tawag natin doon na para po kapag nakikita naman po natin during earthquakes, bumabagsak po ang mga tulay dahil humihiwalay yung kanyang superstructure dito po sa mga substructure. At yun po yung gagawin natin. natin. Ang gagawin natin. At maglalagay din po tayo ng carbon fiber to further strengthen po ang ating tulay. Ano naman ho yung purpose ng carbon fiber na yon? Bali, additional reinforcement po yung carbon fiber natin. Kaya lang mas mas magaang at mas manipis para po yung additional reinforcement po dito sa ating tulay. Ang schedule po ng ating trabaho ay May 1 hanggang October 25. Ang tanong ho ng mga motorista natin, may iiksi pa ba yan? Baka naman pwedeng mas mabilis para ho yung abala, siyempre, sa ating mga motorista. Actually po, ang total contract duration ay almost a year, 360 calendar days. Pero ito pong pang-ibabaw natin ay inaasahan natin matapos within 6 months. Pero nagbibigay din po kami ng instruction or nag-meeting kami with the contractors na kung 24/7 ang trabaho, kung yung ating mga tao ay madadagdagan para po mas maikli sa 6 na buwan ang ating para mabuksan kaagad itong flyover natin sa Kamuning. Idagdag ko na rin po, baka meron pa tayong ibang mga tulay, ibang mga mahalagang kalye na gagawan o patitibayin pa? Sa ngayon po ay nakaschedule din ang ating Magallanes flyover. Meron po kasing papalitan na expansion joints. Dito rin po sa Quezon Avenue flyover po natin, magkakaroon din po ng retrofitting yan, pero katulad po, hindi po natin gagalawin ng ibabaw. Ang gagalawin, lalagyan din po natin ng restrainer. Kaya sa ilalim din po ang trabaho natin. So walang closure to walang closure. Yung mga yon, hindi tulad dito. Magkakaroon po siguro tayo ng closure sa Magallanes flyover, pero as much as possible po ay tinitingnan namin yung schedule para hindi naman po magsabay-sabay yung closure ng ating mga tulay. Okay. Maraming salamat po, Engineer, sa pagpapaunlak. Nakausap po natin si Engineer Lori Malaluan, DPWH NCR Regional Director. Habang ginagawa po itong Kamuning Flyover, padadaanan pa rin po ito ng mga open lanes sa EDSA bus carousel lamang at hindi sa mga pribadong sasakyan. Kaya mga pribadong motorista, kailangan po natin maghanap
na mga alternatibong ruta, iwasan po muna natin itong area ng Kamuning Flyover dito sa Quezon City. Ngayong pinag-aaralan ng Metro Manila Development Authority ang pag-aalis naman ng bike lane sa EDSA. Ano kayo masasabi ng mga siklista? Alamin sa unang balita live di Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Naging malaki ang halaga ng mga bike lane nung pandemic. Pero ngayon pinag-aaralan ng MMDA kung may puwang baba mga ito, lalo na sa EDSA. Narito ang street hearing. Mula ng mga community quarantine hanggang ngayon, malaki ang tipid ng construction worker na si Renato Perez sa pagbibisikleta papunta sa trabaho. Ehersisyo ang puhunan, pangangailangan sa transportasyon niya sa EDSA napupunan. Ngayon pinag-aaralan ng MMDA na alisin ang mga bike lane sa EDSA, nababahala si Renato. Mahirap yun kasi siyempre kagaya sa akin nakakatipid-tipid kasi pag nagbike ka Saan naman kami dadaan kung dito lang sa mga kalsada na Kabilang sa mga tinitingnan ng MMDA, alisin ang bike lane dahil underutilized daw. O kaya na may palawakin ito at padaanin na rin ng mga motorcycle rider. Bagay na hindi nagugustuhan ng isa ring siklista na si Abner Fernandez. Mula Quezon City hanggang Pasig, pinapadyak niya lang kasi. Mahirap may kasabay ka na ng motor Dapat bike din lang. Kung sakali may lane sharing ang bisikleta at mga rider, ito ang pananaw ng delivery rider na si Albert Ormoc. Siguro sa inner lane na lang yung bike para mas safe. Hindi naman mamimiss ng TNVS rider ang mga bisikleta sa bike lane sakaling tanggalin ito. Delikado raw kasi ang EDSA para sa mga siklista. Mas maganda po siguro sir, ilipat sa ibang linya yung hindi dyan sa may EDSA. Kasi yung EDSA kasi usually talagang latsadahan yung mga dyan mga sasakyan. Igan, kaya nasabing underutilized dahil ayon sa MMDA, 1,500 daw ng mga bikers ang dumadaan sa EDSA kada araw. Kumpara sa 117,000 daw ng mga motorcycle rider na bumabagtas din sa EDSA. Ito ang street hearing mula rin sa Quezon City, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Namataan ang mga nagkukumpulang militia vessel ng China sa Recto Bank, gayon din ang mga patay na bahura sa Rosul Reef sa panibagong misyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. May unang balita, si Chino Gaston. Mga nagkukumpulang Chinese fishing militia vessel ang dinatdan ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na naghatid ng krudo sa mga Pilipinong mangingisda dito sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Yan ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Recto Bank na sinasabing mayaman sa langis at natural gas. Sabi ng mga Pilipino, lagi namang andyan ang mga Chinese fishing vessel pero di naman daw nakikialam sa kanila. Di rin daw nila nakikitang nangingisda ang mga ito. Kasama kami nang lapitan ng BFAR ang mga Chinese vessel. Malapitan, ganitong itsura ng mga Chinese fishing militia. Nagkukumpulan, di naman nangingisda at higit sa lahat, hindi na umaalis sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ayun dati mo talagang mas marami. Okay. Sa ngayon kasi wala na. Sa pangalawang araw ng refueling mission, dumating ang China Coast Guard Vessel 4202 na ayon sa BFAR galing sa Ayungin Shoal. Isa ito sa laging kasama sa mga pagharang o pagbuntot sa Philippine Coast Guard at AFP resupply vessels. At sa araw na ito, nagbaba ito ng 2 rubber boat at inikutan ang BFAR vessel. Magkakataong lumalapit ang mga ito sa Chinese militia vessel. Sa misyon ng BFAR at PCG, 22 malalaking bangka ang nabigyan ng libreng krudo. Habang nagre-refuel ang mga bangka, isinama kami ng BFAR sa kanilang pag-inspeksyon sa kalapit na Rosul Reef. Dito tumambad ang malawak na bahagi ng bahura na patay at namumuti na. Ang ilang patay na coral formations tila natambakan ng buhangin. Kita rin sa underwater video na iba ang kulay at uri ng umano'y tinambak na durog na corals mula sa coral ng bahura. Sa kabila nito, may mga palatandaang bumabawi naman ng kalikasan. May clownfish na namataan sa kanyang sea anemone at mga maliliit na isdang bumalik sa patay na corals. Sa mga ganong part po, I think po kailangan natin ng further verification pa po sa mga ganong pong bagay. Ayon sa mga mangingisda, sa 10 paya o fish aggregator device na inilagay sa Recto Bank noong April 4, 6 na lang ang natitira. Hindi raw malaman kung pinutol ang lubid nito ng sadya.
Sa 10 na nilaglago namin, 6 na lang po yung natira. Kaya nag-ori rin kami kasi mayroong mga barko ng ano doon, yung parang long line tawag. Sabi ko, maaring sinabitan yon. Siguro po, yung talaga kasi hindi naman basta-basta mapuputol yung payo, sir, kung hindi nasabitan ng kanilang long line. Those reports are still subject for verification, sir. But other than that, sir, yung mga factors na gano'n, sir, pwede naman po natin masabi na tinangay lang po siya ng mga agos, sir. Not necessarily na may pumutol o may nagtanggal po, sir. Ano nga ba ang mga payaw na ito? At bakit sila importante sa mga mangingisda? Tinabayang rubber boat ng BFAR at pupunta tayo dito sa tinatawag na fish aggregator device o payaw kung tawagin ng mga mangingisda, no? Para makita kung ano bang magandang epekto talaga nito sa mga mangingisda na nagpupunta rito para kumuha ng yamang dagat. May mga nakataling dahon ng nyog sa dulo ng lubid ng payaw, kung saan doon nagtitipon-tipon ang mga maliliit na isda na magdadala naman ng mas malalaking isda na kakain sa kanila. At hindi lang isda ang nagpupunta sa mga payaw, kundi pati mga dolphin na nakita naming paikot-ikot sa bahaging ito ng dagat. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang Malacanang at ilang ahensya ng gobyerno sa kumakalat na video online na ginamitan ng pineking boses ni Pangulong Bongbong Marcos. We must not allow the other nation to abuse our rights and sovereignty within our territory. Giit ng Department of Information and Communications Technology, hindi si Pangulong Marcos ang nagsasalita. Posible raw gumamit ng Artificial Intelligence o AI ang gumawa nito para makopya ang boses ng Pangulo. Nagpaalala ang Presidential Communications Office sa netizens na maging mapanuri sa mga napapanood online. Makikipag-ugnayan na raw ang DICT sa pulisya at National Bureau of Investigation para matukoy kung sino ang nasa likod nito. In-enjoy na ilan nating mga kapuso ang pagsa-sightseeing sa full moon. Gaya ni Ralph Gonzalez na kinuna ng litrato ang bilog na buwan. Nagbigay liwanag ito sa kalangitan ng Matakla, Goa sa Camarines Sur. Pero hindi nagkulay pink ang buwan. Pink moon kung tawagin ngayon ang full moon na iyan sa ilang western countries gaya ng Amerika dahil panahon ngayon kung kailan namumukadkad ang isang uri ng bulaklak na kulay pink. Ngayong araw naman mga kapuso, asahan muli ang mainit at malinsangang panahon. Posibleng pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point, Cavite ayon sa Pag-asa. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan. 45 degrees Celsius sa Pasay City, Subic, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro, Aburan, Palawan at Rojas, Capiz. Posible namang umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw sa Tuguegarao, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa, Palawan, Legazpi, Albay at Virac, Catanduanes. Ingat po tayo mga kapuso at uminom po ng maraming tubig. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Binigyang parangal ang GMA Network para sa naging ambag nito sa larangan ng sports sa mga kolehiyo at universidad sa bansa. May unang balita, si Von Aquino. Ang istorya ng mga pagsubok at tagumpay ng mga atletang Pinoy, inihahatid ng GMA Integrated News sa telebisyon, radyo at maging sa mga digital platforms. Ang lahat ng ito ayon kay GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver B. Amoroso, commitment ng GMA Integrated News para suportahan ang mga atletang Pinoy at isulong ang Philippine sports. Tiniyak niya yan sa harap ng mga sports director sa ginanap na CHED 2nd Annual Tertiary Sports Leaders Congress. Sa GMA Network, we believe in the value of sports, no? And its ability to inspire and bring communities together. Voicing our commitment to a mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kasama dito ang pag-push namin ng Philippine sports. Hindi lang daw national athletes ang saklaw ng suportang ito, kundi pati ang mga local athletes. Binigyan din ni Amoroso ang kahalagahan ng digital at social media platforms pagdating sa sports
na tinalakay din sa GMA Masterclass Social Media Literacy Series kasama ang mga NCAA athletes. We have taught them that when used responsibly, for the good, ang social media can, one, promote themselves, their team, and their league, attract potential professional teams and sponsors, and provide fans, followers, and supporters news and updates about their activities. Ibinahagi rin ni Amoroso na ang GMA Integrated News ay magko-cover sa 2024 Paris Olympics. What GMA has done in documenting the life stories of athletes is really commendable. And it is important because it is done in an assembly where we have put together all the sports directors, the coaches, the sports officials of all the universities in the country. Para sila din, pag nakita nila yan, they can start thinking of how they can do the same for promotion of athletes in their respective areas. Ginawaran ng CHED ng Sports Leadership Award ang GMA Network para sa strong collaboration nito sa CHED Sports at pagbibigay ng extensive coverage sa CHED Sports programs at events. Gayon din ang pagpapakita ng strong partnership sa CHED programs at activities. Ginawaran din ng Sports Leadership Award ng NCAA na tinanggap naman ni na Season 99 Management Committee Vice Chairman Hercules Calianta at NCAA Management Committee member at Colegio de San Juan de Letran Athletics Moderator, Father Victor Calvo Jr. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Eto na, may nagbalik na energetic sparkle star sa It's Showtime kahapon. What's up, Madla people? Stunning in red, bumati sa madlang people at Kapuso, si Kapuso Primetime Princess at Pulang Araw star Barbie Forteza. Halatang na-miss ni Barbie ang Showtime at nakakahawa talaga ang kanyang highest level na energy. Pati kami dito, nahahawa rin. Pero G rin si Barbie sa kulitan at tawanan with hosts. Guest host naman sa Showtime, si Miss Universe Philippines 2023 Miss Michelle Marquez D. Ganda! Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.